Ay, 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 ugayam, galayaman, ugayam, galayaman. Hanakan nandat dato, taim kanigan ganason, di kultura ang dilubong ugayam. Kinatigkar kan respeto, dayaw kan kinapudno, yamanan mi da kayong apapu. Ay ugayam galhayaman, ot yan nagdatimpo. Rarapap mi sapay kuma may bingayo kadagiti daduma nga tattao ay Hindi kailangan maging dayuhan sa sariling bansa at di kailangan gumasal na malaki para malibot ang libu-libong isla sa Pilipinas. Sa unang episode ng aking programa, samahan niyo ako sa Sagada sa isang paglalakbay na matipid ngunit sulit. First time kong pumunta ng Sagada. 6 na oras ang biyahe mula Cubao hanggang Baguio. 270 pesos ang pamasahe ko. Sa Baguio, sumakay ulit ako sa Dangua Station ng bus patungo naman ng Sagada. 182 pesos naman ang pamasahe. Mahigit 6 na oras ang tinagal ng biyahe. Namanhid na ang puwet ko sa haba ng biyahe, pati tuloy ang magandang tanawin sa Sagada ay nakatulugan ko na. Pagkalipas sa humigit kumulang 12 oras, sa wakas dito na rin ako sa Sagada. So, ang gagawin ko naman ngayon, maghahanap ako ng lugar na matutuluyan. Tara! Hindi naman pala masyadong mahal ang mga inn dito. Ang mababang nahanap ko ay 200 pesos kada tao. Ayan, mukhang ito na ang kwartong pipiliin ko. Kasi tamang-tamang presyo, 200 pesos. Saka mas gusto kong ambience dito. Ayan, malapit sa bintana. Kita-kita mo na yung magandang view. Mula sa kwarto ko ay nakita ko na ang nakabibighaning ganda ng Sagada. Malamig ang simoy ng hangin, tahimik ang buong kapaligiran, at busog na busog ang aking mata sa magagandang tanawin. Pero teka, kumukulo na ang tiyan ko. Ayan, 2:40 na ng hapon ngayon, pero ngayon pa lang ako magla-lunch. So, gutom na gutom ako sa bahay. Ito favorite ko. Ham and cheese sandwich with egg. Madalas dinadayo ng mga turista ang Sagada, lalo na tuwing Marso at Disyembre. Pinakamalamig na buwan ang Enero at Pebrero. Hindi ko gaano napaghanda nito, kaya bumili na rin ako ng panangga sa lamig. Isa sa mga pinagmamalaki ng Sagada, ang kanilang homemade yogurt. Siyempre, basta kainan, hindi ko urungan. Ano yung pinaka-paborito ng mga tao dito? Actually, lahat ng yogurt namin masarap. Best seller. Pero ito yung kasi mas maraming toppings, kaya yan yung nirecommend namin. We call it special fruit platter yogurt. Ayan, So, sige, tikman mo na. Sarap. Sarap nga, may banana pa. Kaya yan yung maraming toppings. Sarap nga. Ayan, tikman nyo po. Kapag nandito kayo sa Sagada, tikman nyo itong kanilang pinagmamalaking yogurt. Gabi na nang nakalis ako sa yogurt house. Nakipagkwentuhan pa ako sa mga taga-Sagada habang bumibili ng fishball. Pagtapos ito kumain ako ng fishball, uwi na rin ako kasi meron silang curfew dito na alas 9 ng gabi kailangan nasa bahay ka na. So, ayan, mukhang mahihirapan ako makipagsabayan sa kanilang matulog kasi hindi ako sanay matulog ng maaga. Pero excited na rin ako magpahinga kasi marami akong pupuntahan bukas. So, yun, nabusin ko na itong fishball ko. Kinaumagahan, nagising agad ako at nag-almusal para maaga makapamasyal. Ang ganda naman ng view ko. Sa loob ng restaurant, may mga litrato ng mga ikurot, mga sinaunang tao sa Sagada.
19 na barangay ang bumubuo sa bayan na to. Humigit kumulang 10,300 ang populasyon ng Sagada. Tubong igurot ang mga ito at panay ang salitang ginagamit. Hindi naman ako nahihirapan makipag-usap sa kanila dahil bihasa rin sila sa Ingles. Ang sabi sa akin, malaking impluwensya nga ang dinala ng Episcopal Missionary ng mga Amerikano. Silang nagtayo ng St. Mary Episcopal Church noong 1905, maging ang ospital ito. Una kong pinasyalan ng small waterfalls. Nakabibighani ang ganda nito. Gayon din ang tanawin na nakapalibot dito. Pagtapos magmuni-muni, aking pang pinuklas ang pinagmamalaki ng Sagada. Ang hanging coffins at ang mga kuweba nito. Si Red ang naging tour guide ko sa Sumaging Cave. 300 pesos ang bayad sa isang tour guide para lamang sa isang katao. Depende rin sa kung anong itinerary meron kayo. Mas makakatipid kung grupo. Pinili ko ang Connection Cave. 4 na oras ang paglalakbay nito sa kuweba. Adventure na adventure ang dating. Tagos hanggang buto ang lamig sa loob ng kuweba. Matarik at madulas ang daan pababa. Sabi sa amin, kailangan na rubber yung tsinelas kasi along the way na madadaanan natin, medyo madulas na. So, mas kakapit yung paa mo kapag wala kang suot ng tsinelas o sandals. So, sana kayanin pa natin itong mabato, makipot na daan, papunta dun sa rock formation. Nabuo ang kuweba nito dahil sa water erosion, pagbuo ng mga limestone mountain ilang libo nang nakalilipas. Sa loob ng kuweba, nakatutuwang pagmasdan ng iba't ibang hugis ng bato. May babaeng nagdadalang tao, pagong, rice terraces, chocolate cake, palaka, at rock formation na kung tawagin ay King's Curtain. Kapansin-pansin din ng tubig na kasing linaw ng kristal. At syempre, di ko pinalagpas ang pagtalon sa 12 feet water. Parang freezer sa lamig. Sobrang lamig na. Pagkalipas ng 4 na oras, sa wakas, nakita ko ng liwanag. Natapos na rin kami sa wakas. Sunod namin pinuntahan ang mga hanging coffins. Ayon kay Red, humigit kumulang 500 taon na ang ilan sa mga nakalibing dito. Medyo kinalabutan ako sa sinabi ni Red. Mga kalansay na mga katutubong igorot ang nakalibing dito. Ito yung mga coffins, mga centuries old. Kaya ganyan mga yan, it's very short kasi folded man. Fetal position. Parang fetus. Opo. Kasi yung belief nila, pagka namatay, parang rebirth. Babalik ulit sa yung pagsisimula ulit. Ilang burial noon. Sa cave o kaya sa mga cliffs nalagay. Kasi hindi nilibing underground. Above the ground sila. Bakit na? Pagka kasi underground, yung spirit masasuffocate down. Hindi mahirap makalabas. Ito, Carvings. Carvings nila, yung gecko. Oo. Symbol lang na long life sa kanila. Ayan, sabi ni Kuya, pwede daw silipin pero huwag lang daw bubuksan yung coffin. So ayan, meron akong nakikita dito. Hapon na nakabalik ako sa Sagada. Agad naman akong pumunta sa isang atraksyon na tinatawag na Echo Valley. At yung tinatawag nila ng Echo Valley, na kapag sumigaw ka raw, mag-e-echo. Try natin. Sagada! Ayun, nag-echo. Galing. Sagrado ang mga lugar na to para sa mga taga-Sagada. Nakatago sa mga limestone cliff na to ang mga ilan pang hanging coffins pero hindi na masyadong makita dahil sa kapal ng mga puno. Kaya naman bumaba pa rin ako para makita ng malapitan. Ugaya. Hindi ko malilimutan ang ganda ng Sagada.
Swerte tayo mga Pinoy dahil binayaan tayo ng ganito. Pwedeng-pwede natin ipagmalaki ang Sagada sa ibang bansa. Kaya sana ay maalagaan ito ng gusto. Subukan niyong bumisita dito at siguradong hindi kayo magsisisi. Sulit na sulit ang 12 oras sa biyahe. Halos 2,000 ang aking nagastos sa 3 araw na inilagi ko sa Sagada. Kasama na rito ang pamasahe, pagkain, tirahan, mainit na tubig pampaligo, tour guide, at iba pang mga gastusin. Tipid na rin, di ba? Pabalik na ako ng Maynila. Huwag sana tayo magsawang tuklasin ng iba't ibang magandang tanawin dito sa ating bansang Pilipinas. Mula dito sa Sagada, ako si David Cador. Samahan niyo rin ako sa susunod kong pagbiyahe.